Hello, magandang hapon po ulit. So meron tayong pag-uusapan na topic, no? Alam niyo yung page na FTTM? Ano ako nito eh? Naka-follow ako dito eh. FTTM. Parang ito yata yung page na na puro meme ang nakalagay. Tama ba ako? Ito yun, no? FTTM. Kung alam niyo to, naka-follow ba kayo dito? So meron siyang meron siyang reklamo ngayon, kaya ingat kayo sa pagpo-post nyo sa social media. So ito yung yung post. Ito yung post ng FTTM, leak GTA 6 Caloocan City daw. Tapos ito, may cyber libel daw. Kasi nakalagay dito, basahin natin sa ito yung post, wag mong pansinin. Ito yung post. Yan. Leak GTA 6 Caloocan City. Grand Theft Auto 6. Anong kinaso sa kanya? Bakit ganito yung pinost? Nakalagay dito, basahin natin, no. The Facebook meme page followed the trend movement. FTTM has received a complaint from a local government. Nako, LGU pa yung nagsampa, men. In Caloocan City. It was for cyber libel and unjust vexation from one of FTTM's meme post. So, the Facebook page FTTM has gotten complaint from Caloocan City's LGU for cyber libel and unjust vexation. This is in regard to the page's post referencing Rockstar Games' upcoming game Grand Theft Auto 6 with the caption leak GTA 6 Caloocan City. It had a photo of a employee who works for the Caloocan City Assessment Department driving an ATV. It turns out that he is a person with disability and has filed a complaint with the Caloocan City Prosecutor's Office against Sabi sa inyo yung inano na to, hindi ka pwede magkaso dito ng ng Privacy Act 'Di ba? So ang ikinaso na lang dito ay cyber libel tsaka unjust vexation. Sabi sa inyo hindi pwedeng kasuhan yan ng kasi kung Privacy Act ang ikakaso mo dito, kasi yung picture nasa public space kasi ito. Yung picture na yan. Kaya yung dati yung mga nang-aaway sa akin yung panahon ni Yana Motovlog na hindi, pasok yun sa Data Privacy Act. Hindi nga. Pag nasa public ka na picturean o vinidyoan ka public, hindi pwede. Ang pwede mo ikaso doon, yung pinalalabas nung nag-post sa'yo. Kung ikaw ba ay pinalabas na kriminal do sa post o ginawa kang katatawanan, siguro katulad nito, no? Yung siguro yung nakitang parang probable cause nito, yung parang ginawa siyang siguro yun ang na-feel nung nasa pero hindi niya pwedeng anuhan to ng privacy ng data privacy law. Hindi pasok to. So ang kinaso ay cyber libel and unjust vexation. This is in regard to the page's post referencing Rockstar Games' upcoming grand yun nga sinabi na nagda-drive ng ATV. Di ba bawal ang ATV sa public road? Tingnan nga natin. ATV. Tama ba ako? Correct me if I'm wrong ha. Pagkakaalam ko bawal Ayan ATVs. All-terrain vehicles are generally not allowed on public roads and highways.
The Land Transportation Office prohibits their use on major thoroughfares due to safety concern and because they are not designed for such environment. ATVs are primarily intended for off-road use in areas like private roads, farms, and resorts. Di ba? Hindi siya pwede. So, nagdemanda pa sila, Sige, basahin nga natin. It turns out that the person with disability and has filed a complaint with the Caloocan City Prosecutor's Office against FTTM. It was for alleged violation of Republic Act 10175 or the Cybercrime Prevention Act. Violation of Republic Act 7277 or the Magna Carta for PWDs. Yung regarding sa PWD, siguro yung ginawang katatawanan yung post ng FTTM dahil PWD yung subject. Alexandra Soledad, FTTM's lawyer, states, the comparison was directed at the general scene. It does not in any way attribute to misconduct or malice on the part of the complainant. It was intended to show the concept of GTA, so it's not intended for him. Does not attack him and there is no overt act saying he's being ridiculed. Oo nga naman Wala naman sinabi dito na ang pinagtatawanan yung pagiging PWD niya. Actually, hindi ko nga alam na PWD ito nung nakita ko to Tama ba? Hindi ko nga naalam na PWD ito Pero depende siguro sa argument ng lawyer netong PWD, Kasi yung nasasakta naman kasi ang diyan ang bibigyan ng pansin hindi yung gumagawa May mga bagay kasi na akala mo wala kang ginawang mali nakakasakit ka pala. Pwede kasi 'yun. 'Di ba? It doesn't mean na malinis yung hangarin mo, hindi ka nakasakit. Tingnan natin yung laban ng lawyer nila. Pero kung titingnan mo, sablay din ito ATV to sa public road bawal 'Di ba? Pwede ring filean din ng complaint ito Feeling ko mag sa settlement itong dalawa. Okay, ibagsak mo yung kaso ko, hindi kita irereklamo sa LTO. Masyadong technical yung nila. Anong tingin nyo dito sa the counter affidavit filing of the Caloocan employee is set on August 13. Mukhang gagastusan siguro siya ng LGU. Diba? Hindi ko rin naman alam na PWD. PWD pala siya. Diba? Tsaka anong libelous dito? Dahil sa pagiging PWD niya? Kasi dun under yung cyber libel Dahil PWD siya, hindi ko siya nakikitaan ng merito Sabagay, hindi naman ako abogado, Depende kasi sa fiscal yan kung sa ganda ng pagpapaliwanag nung abogado nung nagko-complain, di ba? Para ma-convince mo yung fiscal na magkaroon ng probable cause. Pero kung sa mata ng ordinaryong publiko, parang wala naman ako nakikitang dito sa post na to. Kayo may nakikita kayo na na mali. Anyway, so yan yung susunod na topic natin ngayong araw. Magandang hapon sa inyo lahat. Ano masasabi niyo diyan Paki-comment sa baba. Bye.